What's up? Magandang araw sa ating lahat mga ka-lifestyle. This is Mark Lifestyle once again. So, another video na naman tayo about online lending application mga ka-lifestyle. By the way mga ka-lifestyle, sa hindi pa po nakapag-subscribe, please do like, share, subscribe. At pakihit na rin yung notification bell nang sige ma-notify po tayo sa susunod na mga interesting video na ina-upload po natin. Especially kung may problema ka sa online lending application na hinahanap mo yung solusyon, idea, way kung paano ma-handle yung stress mo pagdating sa online lending application. Nandito lang po lahat sa channel po natin for free po. Wala po kayong babayaran kahit ano pong membership, donation, wala po. Free lang po. And honestly speaking po, lahat po na nakukuha yung information sa iba't ibang social media platform is nandito na rin po based on my own experience kasi 100% po naging biktima po tayo ng online lending application. Lahat po ng opinion na pinagsasabi ko dito is based on my research and most of all based on my own experience. So lahat po ng dinaranas nyo ngayon na feel ko po, naranasan ko po yan. So in the end of the day, all you have to do lang po is trust yourself na kaya mong pagdaanan lahat ng mga struggle pagdating po sa online lending application. And take note, hindi ka po nag-iisa. Let me remind you once again na i-share nyo po yung problema nyo. Huwag nyo pong kimkimin. The moment po kasi na kinimkim nyo at tinago nyo, unang-una pong maapektuhan is yung family nyo. Share nyo kasi alam ko walang ibang makakatulong sa inyo kundi yung mga taong nakapalibot sa inyo, especially yung family nyo. So, walang problemang hindi nasusolusyonan mga ka-lifestyle. Ola lang po sila. Singit ko na rin po to. Shout out po sa MoneyCut. So, itong MoneyCut po nagiging actually sa top 10 po to when it comes in harassment. So, hindi po to nawawala sa complaint ng mga sa NBI. Okay? Kasama po to. Marami pong report about sa MoneyCut. Actually, yung MoneyCut, Finbro, Digido, UPeso, yan po ay parang magkakamag-anak lang. Kasi once na nakapag-loan ka sa MoneyCut, then nabad record ka, tapos pumunta ka sa Finbro or Digido, matik po, reject po yan. So, ingatan po natin yung privacy natin. Halimbawa po, iniiwasan mo yung Digido, pero nag-loan ka sa sister company niya, halimbawa, ang sister company niya is pautang peso. So, nag-loan ka doon. So, malalaman na naman nila yung number, yung information, details mo. So, that's why wag po kayong magtaka kung bakit, kung saan-saan, at kung ano-ano na lang at kung sino-sino yung mga nagde-text sa number mo. Kasi nga, ikinalat na po yan ng ibang online lending application na napag-utangan mo. Okay? So, ganun pa man mga ka-lifestyle, sa lahat po ng mga hindi ko nare-replyan, sa lahat po ng mga nagtatanong, pasensya na po kayo. And then, sa lahat po ng nag-aabang ng updates, anyways, day by day, time by time, nagre-research po talaga ako ng mga posibleng updates latest about sa online lending application. So, medyo nabibisi lang po talaga yung SEC, CIC. That's why hindi na nila naasikaso yung Play Store. So, alam naman po natin, sa Play Store, nandoon pa rin yung mga top 5 na mga most harassed na mga online lending application, kabilang po dito si Digido. So honestly, marami akong nababalitaan about kay Digido kasi nakikipag-ugnayan na daw si Digido sa NBI, CIC, whatsoever. So ganun pa man, parang meron akong naaamoy na hindi maganda. Siguro pagpalagay na natin na medyo nagkakabayaran kasi when it comes po in harassment, yung Digido po talaga is hindi nawawala sa listahan. Number 1 po yan ha. So hindi ko po sinisiraan yung Digido. Sinasabi ko lang po yung boses or nire-relay ko lang yung boses ng taong bayan na naging biktima ng online lending application na Digido. Ako, honestly, biktima rin po ako ng Digido. Okay? Yun, ganun pa man,
Disclaimer po again, kung pinapanood mo itong video na to, naghahanap ka ng mga online lending application na madaling utangan, nagkamali pa kayo na pasukan kasi dati po yun, nagre-review po ako ng ganun, pero ngayon hindi na. Kasi alam ko po talaga kung gaano ka hirap, gaano ka sakit, gaano ka virus yung online lending application. Hindi po talaga basta-basta mawawala. Hindi agad-agad. Marami pang mga ways na kailangan mong gawin. Kasi alam naman po talaga natin na itong online lending application na to, lahat ng online lending application is harass. Then, by the way mga ka-lifestyle, itong Tala po mga ka-lifestyle, actually, sa lahat ng online lending application, yung Tala lang nowadays yung nagiging tahimik. Actually, wala akong masabi sa Tala kasi yung Tala, actually, before ako, ito lang yung apps na nabayaran ko, honestly speaking, yung Tala. At nakatatlong loan siguro ako dito before yun, nakatatlong loan ako before ako nagka-problema. Pero anyways, let's move on. Yun, yung Tala, wala na yun, okay na yun, okay na kami ng Tala. Actually, dati nag-i-email sa akin yan. Nag-i-email po talaga for ewan ko kung endorsement ba, promotions. So maraming mga online lending application na lumalapit sa atin. Pero tinatanggihan po natin yan kasi gaya nga nasabi ko, para ko na rin kinain yung aking mga pinagsasabi pag pinromote ko yung company nila, di ba? So once again, sa lahat po ng mga may problema sa online lending application, kahit na paulit-ulit ko itong sabihin, hindi po ako magsasawa kasi alam ko maraming mga tao pa rin ang makakapanood ng videos natin, especially yung hindi talaga alam, baguhan pa lang when it comes sa online lending application. Hindi nila alam na maraming ways paano i-handle yung stress, especially pagdating sa mga reference contacts natin na walang kamalay-malay. Okay, so let me remind you once again mga ka-lifestyle, wag po kayo mag-focus sa online lending application. Okay, wag po kayo mag-focus kasi malilihis yung fat na dadaanan nyo. Okay, so deadma po lang. Kung wala po talaga kayong ibabayad, wag po kayong matakot na gawin yung ways na sinasuggest po ng mga channel natin. Of course, actually, hindi naman po talaga natin sinasadya na hindi makapagbayad, di ba? So, nagkataon lang po talaga na nagka-problema tayo. So, wala naman po talagang taong, I think wala naman po talagang taong hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Kasi alam kahit paano, itong mga OLA is nakakatulong to sa atin dati pa. So, I think yun lang mga ka-lifestyle. God bless ating lahat. Keep safe always.